batasan normal ng Pilipinas, maaari po ba namin kayo Maaari. meron po kami katanungan po na itatanong sa inyo at imatanong po sa mga community what is the challenges and problems teacher in the field encountered in terms of curriculum implementation and evaluation, especially at this time of learning time? Bago yan, isinig ng paraan institute. So, baguhan lamang ako sa servisyo at bilang baguhan din sa pag-i-implementar ng physical education curriculum dahil ang grade 7 ay nasa kapatid ng December. So, ako nagtuturo ng grade 9 at grade 10 AP. So, mga kadalasang suliranin nararanasan sa pag-implementa ng curriculum ay kadalasan hindi na ayon sa oras na nakalaan sa curriculum guide na aming pinagbabatan. At paminsan-minsan hindi rin naaangkop ang mga gawain at hindi rin naaangkop ang mga tema o teksto na nasa curriculum guide na sinusunod namin kaya ay nahihirapan ng mga mag-aaral. Kadalasan, nasa mga mag-aaral din kasi may mga pagkakataon na nahihirapan sila sa mga pinag-aaralang konteksto, lalo-lalo na sa Pilipino. Dahil hindi sila ganun kamaalam sa Pilipino. At sa pag-implementa ng K-12 education Pilipino, since hindi ganun kadami yung mga resources ng school, maging ng Department of Education, kami mga guro ang siyang gumagawa ng alternatibo para makahanap ng mga resources upang ma-implementa, upang bigyan ng katutunan ang K-12 education curriculum. Since K-12 education curriculum is program para maging global ang mga mag-aaral, paminsan-minsan ang mga paksang tinatalakay ay hindi localized. Ibig sabihin, hindi nakaka-relate kadalasan yung mga mag-aaral, lalo na sa mga sitwasyon kanilang binibigyan. Kaya kadalasan ay nagkakaroon ka ng alternative revision sa curriculum dito. Maraming salamat. Ang pangalawang tanong naman po, the second question is, how they were able to address this problems sa curriculum innovation? Yung mga problema sa curriculum, bilang mga guro, ay tayo ay naatasan na gumawa ng alternatibo sa kung ano man yung mga naibigay na sa atin. So, dahil ang K-12 curriculum in that place, dahil tayong tinatawag the most essential learning competency, kung saan ibabatay ang mga competency na kailangan maabot ng mga kabataan, ng mga bata, pagkatapos ng aralin, ginagawa namin yung mga suliranin na gaya na hindi ganoon karami yung resources na may gumagawa ng mga materials upang maging makabuluhan ang pag-atuto ng mag-aaral. At doon naman sa contextualization, dahil yung mga sitwasyon na nagamit ay hindi kadalasan timely, hindi nasa oras, hindi napapanahon. Yung ginagawa namin ay nagkakaroon kami ng intervention sa kanila kung saan yung mga mag-aaral, yung mga sitwasyon na nilalagay namin at yung mga pinag-aaralan ay initignan namin sa kung ano yung nangyayari sa realidad. At yung mga suliranin kagaya ng hindi maayos na pag-implementa ng K-12 education dahil nasa hindi masyadong paghilaan ay kami mga guro ang gumagawa ng paraan sa pamamagitan ng paglikha ng mga gawain na nakaayon sa mga pangangailangan upang matugunan ang bawat kinakailangan ng mga mag-aaral. Maraming salamat. At ang pamamagitan po, what suggestion po na that you could give to be further improve the delivery of the curriculum? I guess dahil hindi masyadong napagandaan ng curriculum, kahit na yung matatagpulitulong sa kanya, yung grade 7, hindi siya, siguro nagsuri naman yung mga expected na pero yung maging ko lang ay sa
sana mas paigtingin nila yung pagsusunod, pag-aaral, mas palaginin pa ang pagbusisi sa mga bagay na maaaring maging downfall ng curriculum. Kailangan sa susunod, kung magbabago tayo ng curriculum, o kung ipagpapatuloy natin ang pagganap ng kitotag curriculum at matatag curriculum, iminumukay kung magbigay sila ng mas maraming alternative programa kung saan maaaring mas matagumpay ang curriculum lalo na sa mga estudyante upang mas mapadali sa kanila yung mga aral at magbigay sila ng marami pang resources na magagamitin both ng luwa at ng